kung makikita natin yung nagdaang bagyo yung ginawa sa Aurora, sa Isabela. So kahit po tayo po ay naliis sa atin, so nagpapasalamat po tayo. Hindi naman po talaga na may mga kababayan po tayong nabasa, binaha sa bayan, sa lugar po ng Aurora, Isabela, Cagayan, Ilocos. So buti po tayo ay hindi ganun dito sa lungsod ng Cabanatuan. Pag-usapan po natin yung tinatawag pong northern part of Nueva Ecija. So siguro mas maganda pong malaman nyo din kung ano-ano yung mga bayan na part po ng northern at ano po ba ang epekto nito dito sa Cabanatuan. Dahil kung siguro po yung mga previous naming episodes palagi nyo pong nababalitaan yan na ang tubig galing upstream ay dadaan ng lungsod ng Cabanatuan. Simulan po natin siguro kung ano-ano po ba yung mga bayan na part ng northern part ng Nueva Ecija. So, Sir Erong, ano-ano ba ang mga bayan na include doon sa northern part of Nueva Ecija? So, yun po, no? Pag po sinabi nating northern part ng ating lalawigan ng Nueva Ecija, parte na po dyan yung Lupao, Caranglan, San Jose, ayan pong Talugtog, Muñoz, Pantabangan. Actually po, north Pantabangan, at east po ang ating pinag-uusapan dito po kay Bagyong Paulo, which kung saan po ay nagtaas po ng hanggang alert signal, wind signal number 2 yung ating pong mga northern part na sinabi ko nga po kanina, hanggang Muñoz at Rizal, yan po yung mga included sa signal number 2. Bungabon ay nasama rin po sa wind signal number 2. Bagamat tayo po ay parte ng lalawigan ng Nueva Ecija, ay nanatili po yung ating tropical wind signal dito po sa Cabanatuan na signal 1 lamang po. Sir Erong, meron bang connection ang Aurora at Nueva Ecija? Kung sakasakali din kasama ang Aurora? Definitely po, napakalaki po ng impact sa atin ng ating Aurora Mountains kung saan po ito pong dumaan na bagyong Nando, Opong at ito pong recent na si Paulo ay diyan po talaga tumalaytay o dumaan ito pong mga nasabing bagyo kung saan po itong ating eastern part ng Aurora included Dadingalan at yung Maria Aurora, San Luis, Baler ay yan po yung tinatawag natin na upstream of Pampanga River kung saan lahat po ng katubigan na binubuhos po sa kabundukan nitong Aurora na nasabi or nabanggit ay dadaan at bababa po dito sa ating bayan ng Cabanatuan. Pag sinabi natin upstream, ibig sabihin kasama din dito ang kabundukan ng Sierra Madre. Correct po. Yung buong kahabaan po ng Sierra Madre. Hanggang saan? Pakinggan natin para maintindihan. Ito pong General Nakar sa banda po ng Dingalan na yan, Aurora, Gabaldon, ito pong San Luis, Maria Aurora, Baler, yan po yung mga eastern side po natin na maaari pong yung part dito po sa gawin ng Nueva Ecija. Definitely po yung apex kasi ng mountain ay patatsulok. So yung side po na nakadikit dito sa atin sa Nueva Ecija, lahat po ng ulan na binubuhos doon po ay bababa sa ating mga waterways. Included po dyan yung Digmala River, Labi River, Santur River, Dupinga River, yung mga nagpa-flash flood po dito po sa gawin ng Gabaldon, Ligaya, Calabasa, Cuyapa, included din po yung Pantabangan sa our part of Sierra Madre. Affected din po tayo pagka bumuhos po yung tubig mula sa kanila pababa po dito sa downstream. But ito pong parte ng Quirino, Isabela or yung tinatawag po natin na Cagayan Valley River ay dito naman po siya bumabagsak. Though Nueva Ecija ay specifically dito po dadaan yan sa gawin ng Caranglan, Lupao, San Jose, Likab, Santo Domingo, Quezon, Talavera, Aliaga, Saragossa, pababa po ng Tarlac, okay. At doon po sa Pampanga kung saan po nagmimit lahat po ng binubuhos dito po sa atin, sa Candaba. Sa pag-usapan natin yung Sierra Madre, kasi ang laki ng importansya ng Sierra Madre. So, with your experience and history bilang CDRRMO,
Noon kasi maganda ang Sierra Madre, 'di ba? Nabalita na kalbo ang Sierra Madre. Anong taon yung nagsimula na talagang yung tuloy-tuloy na ang tubig na galing ng Sierra Madre dahil kalbo na ang Sierra Madre? Ayun po, ano, ang aking pong pagkakaalaman, based din po sa experience bilang nabubuhay dito po sa lungsod ng Cabanatuan, ay ito pong napakalaking naging baha dito po sa atin way back 2015. Yes. Si Lando Nona po, Lando na kung Nona. saan talagang nagpabaha po dito sa buong Cabanatuan. Meron po tayong slides na pinapakita dito nung araw kung saan po makikita lahat po ng waterways na ibinababa sa atin ay puro mga logging or yung Yun. mga punong kahoy na talagang ginagawa na illegal, deforestation kung tawagin natin, or nagkakaingin na wala naman pong legal na permiso sa atin. So napakalaking impact po na to pagdating po sa kabundukan ng Sierra Madre kung saan ito po yung ating barrier laban po sa bagyo o tubig baha. Sa palagay mo, yung nagawa noon, yung ginawa noon sa Sierra Madre ay hanggang ngayon ay nakakaapekto pa sa atin dito sa lungsod ng Cabanatuan? Totally affected po talaga, napakalaking epekto na to. Dadagdagan pa po ng ating pagbabago ng panahon or yung ating climate change kung saan po ay talagang yung tinatawag nating greenhouse effect. Parte na rin po ito na nakakaapekto ng malaki. Kaya po yung tubig na dapat po na bumababa sa kabundukan ay kaya pong i-absorb ng ating mga ng Sierra Madre ay hindi na po ito na-absorb at tuloy-tuloy na lang pong bumababa yung napakalaking volume ng tubig pababa po dito sa atin sa Cabanatuan. Tama. So, makita po natin, kumbaga ito po ay long-term problems na nagsimula pa po noong araw 2015. At kung maalala mo nga, Engineer Patrick, di ba, gumawa pa ng study si Congresswoman Rhea Vergara during that time, yung mga magkakasama yung multitask na iba't ibang ahensya para pag-aralan. Yes, Doc. At naalala mo ba kung ano yung naging findings nung studies na ginawa noon parang 2016 o 2017? Yan yung nakita nilang anong effect yun? Wind shear effect ba yun? Windshield. Yes, Doc. Windshield effect as per Engineer Arnold. And siguro, bigyan natin ulit ng explanation kung ano ba yung windshield effect. Yes, Engineer Arnold. Yung windshield effect na tinatawag, yun yung pagguho ng mga lupa galing sa kabundukan o yung tatawag nating soil erosion. Dahil wala na nga siyang pumoprotekta sa kanya, wala na mga puno. So ang tendency pagka may malakas na ulan o malahas na tubig na nanggagaling sa taas, aanurin na niya yung mga lupa na nasa kabundukan. So yun yung tinatawag nating windshield effect or other term nga doon yung tinatawag nating soil erosion. Kunyari, wala ka ng buhok, maliligo ka. Di ba yung tubig dire-diretso, yun ba yung medyo meron bang analogy yung... Si Doc Gio siguro kayang-kayang ipaliwanag ni Mami. Kahalaan nyo, ha? Buti na lang nakasimbrero ko, ha? So, sa tutusin naman po, actually, yung nararanasan natin ngayon ay purely epekto na ng pagbabago ng panahon. talaga. So, ito na yung tinatawag natin talagang climate change. Kaya meron tayong mga ginagawa naman na paghahanda dito sa ganitong pagbabago ng ating panahon. Kasi bukod diyan, meron din tayong La Nina na nakakaapekto rin talaga sa pagbuhos ng ulan. So, kung mapapansin ng ating mga kababayan, actually, ang katubigan natin dito sa Cabanatuan ay nanggagaling lahat sa taas. So, meron kasi tayong mga tinatawag na iba't ibang kumbaga dulot ng pagbaha na yan. Yung unang-una yung mabanggit natin, mapansin natin ngayong bagyong Paulo ay actually sa wind signal tayo ay number 1 lamang. Pero yung buhos ng ulan ay nasa orange signal tayo. So, ibig sabihin ay meron tayong moderate to occasional heavy rains. So, dito sa ating lugar na kung saan syempre
pag nabanggit natin ganon, yung pagbuhos ng ulan ay nakakadagdag talaga sa pagtaas ng tubig bukod doon sa manggagaling na sa kabundukan. Kaya nagsasalu-salubong na sila. So, ang nagiging problema natin ngayon ay nagiging congested yung ating mga waterways, lalo na yung main river natin na kung saan yun yung Pampanga River, na talagang pag kumbaga natin, sabihin na natin talagang puno yung ilog na to, yung Pampanga River natin, ay nagba-backflow dito sa atin, sa Kabayanan. At bukod pa doon sa mga sinasapo ng maliliit nating mga creek na tubig na galing din sa gawing taas, ay nagkakaroon na ng congestion. Kaya yung pagbaha dito sa loob ng ating syudad ay talagang kumbaga pag nagsalubong lahat ay mararanasan natin yung pagtaas ng tubig. Para po mas maintindihan niyo po, sisimulan po natin ang ating major river system upstream. So, Engineer Patrick, alam ko meron kang na-prepared eh. Doon tayo magsamula sa pinakataas na pinanggagalingan talaga ng tubig ulan. Yes po, Doc Nino. Good morning po ulit sa lahat. So, from Sierra Madre Mountain Range po, Sierra Madre. ito lahat. No? Umpisahan po natin dito sa may gawing Rizal and Pantabangan. Okay. Kasi ito po yung mga nagko-contribute sa Pampanga River na dumadaan dito sa atin sa Cabanatuan. So, from dito po sa map, makikita po natin sa bandang taas na yan. So, from Rizal po yan and Pantabangan, yung tubig, bababa po dun sa may gawing Makapsing yan, Makapsing. And then, magjo-join po sila ng tubig na galing po dito sa may Bungabon. So, Labi River, Digmala River, itong Santo River na yan, hanggang doon sa may, aabutin po sa may Vega Bridge. Saan sila magkatagpo? Yung from... Dito sa may gawin ng Makapsing, saka dito sa may Vega, sa may Bungabon, magjo-join yung tubig na galing Rizal. Ngayon, yung tubig na yan galing sa Bungabon and then Pantabangan Rizal, bababa po yan dito sa may gawin ng Sapang Buho, sa may Palayan. And dun po sa Sapang Buho, may isa pang tributaries tayo na add tubig naman from Gabaldon po ito. From Gabaldon. So, andyan po yung Dupinga River, Calabasa River, and then bababa po yan ng Laur dito sa may Batu Peri hanggang Engineer Patrick, before we continue, Yes, Doc. We would like to acknowledge the presence of our Congressman Jay Vergara. Good morning po, Jay Vergara. You may continue, Engineer Patrick. Thank you, Mr. Chair. So, to continue po, yun nga po, dito po sa may Sapang Buho, yung binabanggit kanina na tubig galing dito sa may upstream, dito sa Rizal and Pantabangan, and then sinamahan ng tubig galing dito sa Bungabon, may sasama pong tubig galing dito sa Gabaldon naman, sa may Dupinga River, bababa ng Calabasa, and then bababa po ng Laurian dito sa may Batu Peri hanggang makarating na po yan doon sa may gawin ng Sapang Buho ulit. So, yung tubig from Rizal, Pantabangan, Bungabon, and Gabaldon ay magsasama po, Gabaldon, Laur, ay magsasama po yan doon sa may gawing Palayan. Bago po siya bumaba, papunta naman dito sa General Natividad. So, dadaan po yan doon sa may mini dam, doon sa may Singalat and Bravo. Para maintindihan ng ating mga televiewers, yung Sapang Buho ay nasa bayan ng Palayan. Nasa syudad ng Palayan. Palayan. So Yes. doon lahat magtatagpo yung Rizal, Pantabangan, Bungabon, Gabaldon, Laur. Pagkatapos niya doon saan sa babaksak? From Palayan to? From Palayan, pupunta po yan ng General Natividad. Yung sinasabi natin doon sa may Bravo Singalat na yan. Okay, Magpapastro yan bago bumaba dito sa may Cabanatuan. So dadaan po yan dito sa may Kalawagan Obrero na yan. Nadadagdagan naman ng tubig pa galing dito sa General Tino na yan. From General Tino, Port Magsaysay na yan, through Cabu River. So magtatap yung Cabu River dito sa gawin ng Kalawagan Obrero na yan. So napakalaki na ng volume ng tubig Ang laki na dumadaan. Imagine from Rizal, Pantabangan, Bungabon, Gabaldon, Laur, and then from General Tino. Magsasama-sama po yan doon dito na sa Cabanatuan. Sa Cabu River. Yes. Yung tubig from General Tino through Cabu River. So
Tucabo River. So magtatap siya sa Pampanga River pa rin. Yes. Yung sa Palali na yan, yes. And then, After from nun- dun sa Pampanga River, sa may gawin ng Kalawagan na yan, magpapass through yan dito sa may Sapang na yan, Cruz Roja, Mayapyap. Dito, dadaan dito sa may ating General Luna Bridge, dito sa may Baldipuente. Baldipuente. Okay. Pababa na yan dito sa may gawin ng Pagas na yan, dadaan ng Aduas. Cesar Vergara Bridge na yan, sa may Talipapa, hanggang dun sa may Sumakab. Okay, So hindi pa natin nababanggit yung tributaries from Cabanatuan. yung within the Cabanatuan Yes, City. within the Cabanatuan. So isa sa pinakamalaking tributaries ng Pampanga River dito ay yung Nabao Creek. Nabao Creek. So yung Nabao Creek from Cruz Roja, Daan Sarile, Bitas, Aduas na yan, Matadero, Bonifacio, San Josef. So yan, doon siya magtatap sa Pampanga River sa gawin ng San Josef Sur. San Josef Sur. San Josef Sur. So, bukod doon, isa sa malaking nag-aambag ng tubig dyan ay yung galing mula sa Sapang Buhay Creek. Yun yung nagsuserve as main creek natin dito sa city center sa Cabanatuan. So, yung Sapang Buhay, meron ding nakatap sa kanya ng mga creeks pa bago bumaba ng Pampanga River. So, ilan dyan? Yung Bitangkol Creek. Bitangkol Creek dito sa may gawin ng Lourdes, San Isidro, Magsaysay, Santa Arcadia na yan. And then itong Patalak. So from Kalikid, Patalak, Bacodbayan, yan yung mga sakop. And then yung sa Luisoy, dito sa may city center, yung maliit na creek, yung sa Barrera, Caridad, yung marami tayong residents na nandun within, dun sa 3-meter na easement. And then, bukod po doon, banggitin ko na lang din, Borol Creek, Baca Creek, tapos itong Obrero Baquero Lagari Waterway na yan, nag-aambag din ng tubig sa ating Pampanga River. And then yung Salisig Creek. Yung Salisig Creek, dati itong part ng Nabao Creek, no, naputol doon sa may bandang Cruz Roja. So ito yung, ang nasasakop nitong Salisig Creek natin na to, Cruz Roja, Daan Sarile, and then magtatap siya sa Baldipuente. So, in total, ilan lahat ang creek ng lungsod ng Cabanatuan? to be exact, Doc, hindi ko alam ngayon yung total sa ngayon. Pero aalamin po natin yan. Pero nasa mga 10 to 15, 10 to 15 creeks meron ng Cabanatuan. I think it's more than that. Okay. So talagang... Doc, ninyo. And then, nabanggit po natin, from Cabanatuan, bababa po yan ng Santa Rosa. Santa Rosa. So, dadaanan yan yung Eliseo Angeles Bridge, and then yung lumang Santa Rosa Bridge natin. And after that, dadaan Doc ninyo yan ng Haen and San Isidro. Pero sa San Isidro, meron na naman pong dadagdag na tubig nang galing din ng Rio Chico dito sa may General Tino, Peñaranda River, and then magmi-meet sila doon sa may San Isidro. So napakalaking yun yung tubig sa may talaga. tulay ng Gapan. Ayun, dadaan siya Yun ng, yan, from General Tino, Peñaranda, San Leonardo, Gapan, and then San Isidro. San Isidro. So napakadaming volume talaga ng tubig yung pinanggagalingan. Nabababa naman dito sa may from San Isidro to Cabiao, and then sa Pampanga na dito sa may San Simon and Arayat. So yun yung flow ng tubig mula dun sa may Sierra Madre pababa hanggang dito sa may Pampanga. Kung papansinin natin, pag pinagsama-sama po yung volume, dito sa atin sa Cabanatuan, maswerte po tayo. Kahit, meron tayong mga programa na kahit pa paano yung mga flood mitigation projects natin dito, dredging and desilting, and then may mga flood control projects sa gawing taas. So kahit pa paano, hindi ganun ang pinsala sa atin. Pero pag bumaba na siya ng gawing Pampanga, which is napakababa ng elevation, talagang nasasalanta sila ng volume ng tubig na yan, Doc. Especially the Candaba. Yes. So doon lahat bumabaksak yung tubig na nanggagaling from Sierra Madre. Kung isipin natin, Sierra Madre to Pampanga. Yes, and then yung nabanggit din kanina ni Sir Erong, yung from Cagayan Valley naman, dito sa may northern portion naman ng Nueva Ecija naman din dadaan yan through San Jose, Muñoz, Santo Domingo, and then yung galing ng Talavera, sa Quezon, Licab, Aliaga, Saragossa, and then bababa naman siya ng Tarlac. Tarlac naman. Yes, yes.
So siguro po sana po naintindihan nyo yung mga paliwanag na yun pong river water system natin dito sa Nueva Ecija ay connected. Connected tayo sa Cagayan, connected tayo sa Aurora. So kung talagang meron kang bagyo upstream, walang ibang kapupuntahan ng tubig kundi dito sa atin. Yes, Doc. Kaya nga dito sa may, ngayon, merong ilan sa ating areas na binaha, part ng Nabao Creek, dun sa gawin ng Nabao Creek. So siguro nagtataka din tayo bakit, ano ba ang reason, madaming tubig. Bukod sa madaming tubig ang ibinaba noong talagang bagyong Paulo, meron din factor dyan yung pag-overflow na nitong ating Pampanga River. Pabalik, nag-backflow na siya pabalik dito sa ating Nabao Creek. Kaya yun ang isang outfall natin no? Once na tumaas na ang Pampanga River, lahat ng outflow natin na papasok ng Pampanga River, mahihirapan na. yes, Doc, yun ang isa sa ating mga problema.